Ako si Sister Joyce, si from Anaco Chapter. I-share ko lang sa inyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay namin. Kasi last year, May, nagkaroon po ako ng pain dito sa likod ko. Hindi ko, pero pinapagamot ko naman, nagpaano ako sa therapist. Pero 2 months, hindi gumaling yung pain ko dito. Parang nag-increase siya monthly. Kaya may nagsabi sa akin, ipa-check up ko na sa ortho. Nung pumunta ako sa ortho, ang sabi ng ortho, hindi, nagpa-x-ray na ako, hindi naman nakita sa x-ray kung ano talaga. Kasi sabi ng doktor, yung mga maliliit na mga nerves, hindi nakikita sa x-ray lang. Pina-MRI ko, kasi hindi na ako hanggang after 2 months, hindi na ako nakalakad. Ang hirap ng pinagdaanan ko, parang talaga, hindi ako makapunta sa CR na ako lang mag-isa. Ang asawa ko ang umaakay sa akin, sinusuklayan na ako, tinututbrasan na ako. Kumakain ako, nakahiga na lang. Kasi dito pala sa nerve, connected siya lahat. Lahat ng kilos ko, affected talaga dito. Tuwing mag-CCR ako, sumisigaw talaga ako. Parang gusto ko na lang, ayaw ko nang mag-CR. Kasi napakasakit ang pain talaga, 100% ang pain na naranasan ko. Tapos, nung nagpa-check up na ako sa ortho, ang sabi ng doktor sa akin, magpa-MRI ka. So, ang mahal yung MRI, pero wala akong choice. Wala kaming ipon na pera, kaya yung anak ko panganay, siya lang nag-provide sa aming financial assistance. Tapos, nung nagpa-MRI ako, nakita doon, yung spine ko, dahil dito, due to breast cancer. Kaya may breast cancer ako. Nung time na nalaman ko, hindi ako natatakot. Wala. In-accept ko lahat yun. Kasi wala ka nang magawa. I-accept ko lang lahat. Kasi ang sabi ko, ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Nung time na may breast cancer ako, hindi ako umiyak. Wala. Tapos, ang sabi ko lang, Lord, ino-offer ko na lahat ang buhay ko sa inyo. Kung gusto ko mang gumaling, pero ang kagustuhan niyo po ang susundin ko. Kasi kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po bahala sa aking buhay kung anong gagawin niyo. Kaya, ang sabi naman ng pinsan ko, i-offer mo sa Divine Mercy, Jesus, I trust in you. Lagi kong sinasabi yun kasi may pinsan akong nasa simbahan lagi sa Divine Mercy. Kaya, nung time na yun, hindi talaga ako umiyak. Ngayon na ako umiyak nung nag-share ako. Kasi wala talaga akong nagawa. Kaya ang sabi ko sa Lord, ikaw na bahala, Panginoon. Gusto ko nang maoperahan. Ang sabi ng doktor sa akin, mag-produce kayo ng 750,000. Wala kaming pera. Kaya sabi naman ng kasama ko, sabihin nyo kay Lord, total, ino-offer ko naman. Ikaw na po bahala kung ikaw kayo na rin po mag-provide kung pagagalihin. Kasi yun lang naman ang solusyon doon na para makalakad ako, maoperahan ako. Kaya, pumunta na kami sa Lasal kasi mayroong social services. Nagpunta kami doon. Ang tagal namin, ang tagal, naka-wheelchair kasi ako, hindi ako makalakad talaga. Naka-wheelchair ako, lahat ng kilos ko ang sakit. Kaya hindi kami nagtagal sa social services kasi pinabalik-balik kami. Siguro naawa na yung anak ko na tuwing gising ko sa umaga, sumisigaw talaga ako. Ang sabi ng anak ko, sige mami, magpa-ano ka na, may pera tayo, bahala na. Sabi niya, sige, bahala na rin si Lord. Tapos nung wala naman tayo 750 kasi
nilagyan ng bakal yung likod ko. Ang bakal pa lang ay worth 250. Tapos, naka-discount kami, 230. Bukod pa yung doon sa mga bills bills sa hospital. Kasi private yung sa bakal. Yun ang una namin binayaran, 230,000. Hindi ko alam kung paano kami nakaproduce yung amount na yun. Talagang mabait marunong talaga si Lord sa amin. Tapos nung maoperahan ako September 19. Saan tayo kukuha ng 750? Sa totoo lang, hindi naman ako nagyayabang sa sarili ko. Giver kasi ako. Kahit hindi, madali akong maawa sa kapwa. Kung meron lang talaga ako, ang dami kong matutulungan. At saka, hindi ako nakakalimutan sa simbahan namin, sa parokya namin, sa chapel namin. Tapos, minsan may magsabi sa akin, Sister, mag-ano ka naman, mag-sponsor. O sige na ako lang, sige. Tapos, siguro, sa lahat ng naitulong ko, na ibigay ko, bumalik lahat sa akin noong naoperahan ako. Sa totoo lang, napakaraming tumulong sa akin, daming nagpipray sa akin. Yung sa kasamahan ko sa chapter namin, lagi sila nasa bahay, pinapray over ako. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob sa mga prayers, sa mga pinsan ko. Nagugulat na rin ako sa mga pinsan ko, tumatawag sa akin. Sila pa yung umiiyak. Ang sabi sa akin, bakit tawag ko lang na gano'n? Huwag kayong umiyak, sabi ko. Siguro hindi pa naman siguro ako kukunin ni Lord. Huwag kayong umiyak. Ako nga, hindi umiyak kayo pa. Kasi nag-alala sila. Kasi cancer nga breast cancer. Tapos, noong bago September 19, lahat ng mga kasama ko, nagtutulong lang, ang dami nag-pray sa akin. Pinag-pray talaga nila ako. Ang ramdam ko yun. Ang lahat ng prayers nila sa akin. Mga pinsang ko, lahat ng mga classmates ko noong high school. Lahat sila nag-pray sa akin. Tuto na-feel na kung mabait ka na tao. Ang dami rin tutulong sa inyo. Kahit hindi financial, sa prayers, napakalaking bagay na yun para sa akin. Kasi ang prayers ay ang prayers pwede lang therapy talaga yun. Nung na-operahan na ako, September 19 yun, wala akong after ng operation ko, sa totoo na, wala akong nararamdaman na pain. Wala talaga. Wala akong, ewan ko, bakit walang sakit na kahit may bakal na dito sa likod. Dala-dala ko yung bakal na sa likod ko ngayon. Kasi hindi na, itigaas na yung ko dahil nag-metastasize na yung cancer. Itinaas yung mga buto ko kasi na-down na yata dahil na doon sa cancer. Tapos, nung pagkatapos yung bill, mayroon pa kami 300 kasi sa orto ko, 200,000. Sabi ko, hindi ba tayo pwedeng makapag-discount? Napunta na yung husband ko doon wala pala yung husband ko ngayon kasi hindi namin alam na sharer pala kami ngayon. May pinuntahan kaya ako wala isa. Nagpunta yung husband ko, brother husband ko, sa doktor, nangingi talaga siya. Doon baka ay 50K lang. Wala talaga, hindi kami naka-discount. Tapos yung sa anesthesiologist ko, 100,000 plus din. Tapos yung sa iba pang umabot ng 300,000 sa doktor lang yun, saka sa anesthesiologist ko. Tapos, may sabi ko, paano kaya, dapat papalabasin na kami ng doktor. Wala pa kami sabi ko, bahala na, hindi ako nag-worry kasi bawal sa akin. Hindi ako nag-worry, bahala ka na Lord. Ang sabi ko sa anak ko, na bunso, napunta ka dun sa City Hall ng munisipyo, sa City Hall ng Imus. Yung anak ko, nabigyan naman kami 75,000. Tapos, nabawasan na yung namin. Parang yan, may kulang pa rin, may 10,000 pa rin. Sabi ko, may 10,000 pa rin kasi may bilhan naman ako kasi senior citizen na rin ako, 62 years old ako. Kaya malaking tulong din. Tapos, sabi ko,
nag-extend na naman kami for 5 yung per day sa hospital. No choice tayo, mag-extend na lang tayo. Kaya ano, bukas mayroon na yan. Tapos kinabukasan, yung bill na binigay sa akin, nabawasan pa yun. Nabawasan pa talaga din. May sobra pa kami. Nagulat talaga ako. May sobra pa yung pera na ano namin. Talaga sa ng lahat ng talagang binigay ni Lord lahat sa akin. Pati sa mga kasamahan ko, mga pinsan ko at sa totoo lang, magsamla pa ng alahas para may naitulong sa akin. Kasi, umiiyak na sila, inaawa sila sa akin kasi ang sabi nila, love ka namin kaya gawin namin lahat, mabait ka kasi. Parang ang sarap ng pakiramdam, marinig mo na mabait ka sa kapwa mo. Kaya, binibless ka ni Lord sa ganung bagay. Kasi kaya sabi ko, ngayon, continuous pa yung ko sa aking chemo, nagkikimo pa ako, oral chemo, tapos sa buong therapy ko, monthly pa rin yun, tapos may laboratory. Continuous pa rin yung expenses namin, pero napoprovide namin yun. Sa totoo lang, lumabas kami ng hospital, wala kami yung iba na promissory, kasi sabi ng promissory, hindi kami na promissory. Sinabi ko lang sa inyo, may sobra pa nga kami. Tapos, yung chemo ko ngayon, naman to, continuous. Pero mayroon pa akong cancer, kasi hindi pa naman ako cancer free. Pinagdarasal ko lang sa Diyos na itong mga cancer cells na active na sa aking katawan. Tinataas ko na sa kanya, sabi ko, durugin yung lawan niya, Lord, para after 2 weeks na nag-serve na ako sa simbahan, yung kapitbahay ko, nag-alala sa akin, uy, 2 weeks ka pa lang na-operahan, tapos major operation pa. Bakit? Nakalakad na ako Nakalakad na ako Pinalakad ako ni Lord. Ibig sabihin doon, suklian ko naman yung niya sa akin, kabutihan, sa pagsiserve. Kasi choir ako sa simbahan. Kaya, nagugulat sila pag nagsisimba ako, maglulungkot ako, sasabihin na, uy, huwag ka lulungkot. Hindi kaya ko yan. Nandyan si Lord. Binagay ko lang lang. Ang dami nag-alala sa akin. Kaya ngayon, continuous na yung pagsiserve ko sa simbahan. Tapos, kung may activities yung couples, kahit hirap pa naman ako maglakad. Kasi mayroon pang mga nerves. Ang dami kasing nerves na dati, ang sakit-sakit dito. Hindi na lang alam ko, tutulungan ako ni Lord na ma-fully recover ako sa sakit kong ito. Hindi lang naman ako ang nandiyan naman siya lagi. Pinagkatiwala ko na talaga sa kanya. Kung hanggang sa kanya ako kahit kami sa ating buhay, siya lang nakakalam. Gustuhin ko man talaga na gumaling na ako agad. Pero may plano pa si Lord para sa akin. Kaya accept lang ng accept kung tapos tiwala lang sa kanya. Nandiyan siya. Prayer lang. Kasi ang prayer naman, doon mo, kaya ka naman nagpipray kasi alam mo may Diyos. Kung wala naman, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka magpipray. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa mga kasama ko, sa lahat na nagdasal sa akin, sa nag-contribute ng financial blessings para sa aking operation. Lahat ko na pasalamat ko sa Diyos na naway bigyan din sila ng kalakasan sa buong pamilya nila, blessing para makatulong din sa iba. Hindi lang sa akin, sa iba pang nangangailangan. Tapos ako naman, nagtatrabaho na ako ngayon pakunti-kunti, nagre-renew ng business permit, kinakaya ko yan, kaya